Yo guys, check. Kamusta mga idol? So good afternoon. 1 alauna na mga lods. No, so mag-update tayo ngayong araw ng Sabado mga idol. So marami naghihintay ng ating tawag dito, camel, no? Pero sa tingin ko hindi pa siya wala pa siya sa oras para ilabas yung ating camel. Do you know why? Kasi sa tingin ko medyo magda-drop pa yung market, no? Sa mga susunod na oras o araw, at dun siya nararapat ilabas pala yung ating camel, mga lods, no? So ayun yung nasa isip ko ngayon. Kanina hindi ako kumbaga medyo tanghali na tayo ngayon kasi medyo Sabado, medyo naging busy tayo kayo ng umaga na malengke ang lolo nyo, mga lods. No, so ngayon lang tayo nagkaroon ng time, no, para mag-upload ng video. So, let's go mga idol, no? So, i-check natin kung ano yung mga balita ngayon. So, bibisitahin natin yung mga coins nyo. Eto nga, kita nyo sa hours natin mga loads, medyo hindi masyadong okay. No? Consolidation lang siya ngayon. Sa day, makikita nyo pa rin na may mga almost 2 digit, no? Na mga nagni-negative pa rin. At parang recover pa lang sila. Hindi natin alam kung makatutuloy ba to o mas magpupula pa sila. Etong KOA na to, o KOAI, mga lods, ito yung kulay green. Nung bumagsak yung market nung nakaraan, siya lang yung kulay green, no? Positive 20, 30, 50 ata to noon. So ngayon, siya ngayon yung pinaka-red habang nagre-recover yung market, no? So si Aster medyo nakaka-recover na din. Etong Dash, goods din siya, nakaka-recover na din. No? So, ayun yung ating chart natin. Tingnan natin yung crypto bubble. So, ito yung chart natin, mga lods, na medyo mayroon ako na iisip lang dito na pwedeng mali ako, pwedeng tama, no? So, hindi ako nakapag-position ng trade ngayon kasi nga medyo may ginawa ako kanina. Pero nakita nyo tong week na yan, ayan yung week na yan. Pwede ko pang isipin, ayan, na baka umakyat pa siya dyan, mga lodi, no? Umakyat siya dyan bago siya mauntog dyan sa 2.4 and then medyo magdadrop pa siya, mga lods, no? Merong nagsabi hindi na, ito na yung bottom, yung 2.1, mga lodi. Pwede ring bottom yan. Kung ayan na ang bottom, napakaswerte, napakaganda. Ibig sabihin, hindi na natin mararanasan ulit na bumaba dyan yung market o yung presyo, di ba? Pero sabi nga mga lods, maraming mga news ngayon na medyo negative, mga lodi, no, yung mga balita ngayon. So punta na tayo. Unahin na natin to mga lodi, yung dito sa Bitpinas lang. Yung World App mga lodi, hindi na siya available sa Google Play Store o sa Google Play Philippines, Google Play tsaka sa Apple Play. Natatandaan niyo yung ating mga crypto exchange na foreign? Binan sila mga lodi, no? Dito sa browser hindi mo na sila ma-access kasi nga ban sila dito, no? Pero sa mga cellphone, which is sa Google Play, sa Play Store, ma-access mo pa yung mga crypto exchange na yun, ma-access mo pa yung Bitget, ma-access mo pa lahat. Pero eto, grabe yung ginawa ng Philippines dito mga lodi, para talagang sinagad nila, no? The WorldCoin app no longer available on Google Play Philippines. Previously, the National Privacy Commission's ordered Tools for Humanity to remove its app on Google Play and Play Store in the Philippines in compliance with its directive, mga lods, no? So ibig sabihin kahit sa cellphone hindi nyo na ma-activate o hindi nyo na ma-access yung World App. Siguro ma-access nyo yan kung gagamit kayo ng VPN. So kung gusto nyo ng VPN na legit, mga lodi, check nyo yung link dyan sa description natin, no? Yun yung ginagamit ko. Tapos bukod dyan, syempre, kasi dito sa crypto exchange mga lodi, makikita nyo pa yung WorldCoin, syempre. Ayan, no, kaka-research ko nga lang, pwede pa kayo mag-trade eh. Pwede pa kayo mag-futures trading eh. Ayan siya, oh, medyo paangat nga ngayon to eh. Di ba? O, ayan, oh. So, yung WorldCoin, medyo goods nga siya ngayon. Nakaka-recover siya from 0.8 to 0.88. O, di ba? Medyo uptrend siya, kumbaga. Di ba? So, goods pa yung WorldCoin sa mga crypto exchange tulad nito, tulad ng Bitget, di ba? So, kung gusto nyo malipat sa crypto exchange, kayong bahala, no? Check nyo na lang yung link dyan sa description. Pero grabe yung Philippines, no? They go beyond. Talagang sineryoso nila yung WorldCoin. Ibig sabihin,
kaya nilang gawin pala talaga yon, no? Na ipaban ka sa Google Play Store o sa Apple Play Store. 'Di ba? So grabe, no? Nakakatakits yan mga loads, no? So andyan yung mga link natin, ha, kasi syempre mami ma-phishing pa kayo eh. So check nyo lang. Pero kayo, kung ayaw nyo gamitin, bahala kayo, no? Kayong bahala. Walang problema dyan, mga idol. So, bad news. No, bad news yung sa WorldCoin. Ako, medyo kawawa naman yung mga ating idol na nagpa-scan ng kanilang mga retina ng mata, no? At umaasa na magpa-pump yung WorldCoins na binigay sa kanila, mga lodi, no? So, kayo nang bahala dyan. Meron mga crypto exchange, meron mga cold wallet, hot wallet. Pag-aralan nyo mabuti. Ngayon, kung hindi nyo na ma-access yung World app, gamit kayo yung VPN. Wala kayo ibang magagawa. Ganun talaga yun. Di ba? Para makuha nyo. Pero, kasi ang ganito yan eh. Pwede nyo gamit kayo ng VPN one time para makuha nyo, lipat nyo sa iba yung coins nyo. And then, doon, lipat nyo na lang sa mga crypto exchange. O, doon na kayo mag-trade. Kung gusto nyo lang, ha. Diba? Kasi medyo delicates kapag doon kayo sa World App tas nasa Pilipinas kayo kasi hindi nyo ma-access. Diba? O, ayan. So, ayun yung balita dito sa ating Bitpinas na medyo bad news, lalong-lalo na sa mga WorldCoin community. No? So, eto na mga lodi. Nako, ano na tayo? Imagine mga idol, kasama ka sa mga pumila, nagkagulo, no? Para bumili ng gold. Nakita niyo yung news natin kahapon? Nagkakagulo ang haba ng pila para makabili sila ng gold kasi nag-all time high. Ano nangyari sa gold ngayon? Ayun ang masama, no? So, kung dito ka nakabili sa top kahapon, down na yung portfolio mo. Mababa na yung gold na ng presyo na binili mo. 'Di ba? Yung value bumaba. Nako, lugi. Talo pa, mga idol, no? Pero kung pang long term ka, hindi mo na po problemahin 'yan. Kung pang long term ka kasi makaka-rebound naman 'yan. No, makaka-recover 'yan at aangat ulit. No, pero sa ngayon, bad news kasi syempre yung mga nagkagulo, bumili-bili, biglang bumagsak yung market. 'Di ba? So ayun yung inaar natin sa sa mga idol natin o sa mga tao na hindi masyadong knowledgeable pagdating sa volatility, no? So ngayon nakikita nila yung kunyari binili nila ng 1,000, biglang tingin nila 800 na lang yung presyo, di ba? Talo agad sila 200 kasi bumaba ng 20% o something, hindi ko alam kung ilang binaba nito, pero marami ako nakikitang post talaga na bumaba yung market ay yung presyo ng gold. About $1 trillion wipe out. Grabe, $1 trillion of the gold market caps today. A great reset is coming for gold. Stop buying and start looking for short, mga loads, no? So marami ngayon gusto na mag-short kasi nga nawawala na sila. Nawawala na ng loob. Nako, mga lodi, ako rin gusto ko mag-short eh, pero hindi ako bullish ako, ha. Gusto ko lang mag-short kasi gusto ko lang sabayan yung agos ng market. Pero bullish ako long term. Hanggang ngayon. Hanggang January ako bullish, mga lods. No, ito parang sa tingin ko to pang shake out sa mga weak hands, no? Lalo na pag makakita ka ng ganitong news, nako, grabe naman. BlackRock selling, Binance selling, Coinbase selling ng Bitcoin, mga lodi. Tatlong mabibigat, mga lodi, BlackRock, Binance, at Coinbase. In 6 hours, mga lodi, nagbenta sila ng total of 1.1 billion na halaga ng Bitcoin. No, ito tingnan nyo, Binance, grabe, hindi lang BTC, nagbebenta rin sila ng Ethereum. Ganun din yung Coinbase. Ethereum, BTC din yung binenta nila ngayon. BlackRock, putik, puro BTC. 'Di ba? Ilan 'yan, mga idol? Umabot ng 1.1 billion, no, yung total ng binenta nilang tatlo. Bakit ganun? Bakit sila nagbebenta ngayon, mga idol? Anong meron, 'di ba? So ngayon, kaya siguro nasabi ni Andrew Tate na abot ng 26,000 yung Bitcoin. Eto yan, mga idol, panoorin natin. Why crypto keeps going down, because all of you are analyzing the market saying, why is it going down? Who's selling? Who's the bear? I've looked at the angles on the chart and I don't know why it's still going down. Let me tell you why it's going down. It's going down because you think it won't. So everyone's max longing.
Because the markets become super volatile. Most people have lost all of their money, so everyone's like, well, it can't go any lower. Let me just borrow some money and let me max long and make it all back in one trade. Let me tell you a secret of the universe. Everything can always get worse. You could lose your entire family in a car crash, and it could be the worst day of your life. And on your way to the morgue to identify the bodies, you could also get in a car crash and lose a leg. And then on your way to the hospital, the ambulance could crash and lose a hand. And then when you're recovering with no family and no hand and no leg, you get an infection. Because the cleaner who cleans the hospital decided to not clean your room so they could go home early. It can always get worse. The price can always go lower. The more you believe that the price isn't going to dump, so you should borrow a bunch of money to max long, because we're at the bottom, the more you believe this is a sure thing, it's going to be fine, the more fucked you are. It can always get worse. And it will continue to get worse until all of the optimism is gone, until all the longs have stopped being placed, till everyone's out of money, till nobody's going to profit. And once that is in place, once nobody is going to make it all back with one trade, once everybody's lost all their fucking money, then we go to all-time high. That's the way the universe works. Grabe, no, mga idol, no? So, totoo yan sa tingin ko. Kasi dati pa, naalala ko nun bago mag bull market nung last cycle, ano yun eh, pandemic eh. 'Di ba, nag-pandemic. So, ang nangyari, mga lodi, parang wala nang may interest nun sa crypto, sa Bitcoin. Gusto lang nila fiat kasi kailangan ng fiat para mabuhay ka kasi hindi kayo lumalabas lahat eh. 'Di ba? Wala kayong trabaho, wala kayong ano, kaya kailangan mo ng pera panggastos nun. Kaya parang ang nangyari nun bago lumipad yung market nun, wala mo nang nagki-crypto, no? Focus sila sa pera, sa fiat para may panggastos sila sa labas. And then saka lumipad yung crypto. Nung parang lahat ng investor, lahat ng mga trader nun parang tapos na muna yung crypto, bumagsak eh. Tapos hintayin na lang makabawi, ganito ganyan. Saka biglang lumipad, mga lodi. No? So, grabe 'yon, mga idol, no. Ngayon, mararamdaman nga natin sa tingin ko na wala muna magkaka-interest sa crypto, no. Tama 'yung sinabi ni Andrew Tate, sa tingin ko lang na maraming masi-shake out kasi ngayon hindi pa eh. Ang nangyayari parang ang naisip ng iba, ito na 'yung bottom. Isang kailangan ko na mangutang, no, parang sinabi niya. Parang sinabi ng isang nag-comment sa atin na sinisipa ako na nanghiram siya ng pera tapos natalo. Diba? Parang ganun yung gagawin nun. Diba? Mangutang ako para puposisyon ko isang trade para bawi lahat ng utang ko pag lumipad na kasi sa tingin ko ito na yung bottom. O anong sabi ni Andrew Tate, mga lods, no? There always be a downtrend o something. Babagsak pa. Kaya nga itong guhit ko na to, wala tuloy po. Kaya nga itong guhit ko na to na 4,000. Kasi ayan yung dito nauntog yan itong week na to, yung pump na yan. Diyan siya nauntog sa 4,000 tuloy. $4. Ay, 2.4. Sorry. 2.4. Diyan siya nauntog, mga loads, no? Ngayon, tinaas ko to para sa 2.5. Ayan, no? Nilagay ko siya diyan. So, parang dito sa range na to, ang ini-imagine ko lang yun, na maglalaro siya diyan, no? Bago siya bumaba. Or pwede ring pag tama niya rito sa 2.4, babagsak na siya. O kung tagusin niya man yan, sa 2.5 naman siya mauntog or maglalaro siya dyan bago siya mag-drop. Ganun yung nasa isip ko, mga loads. No? Parang sa ngayon, hindi pa ako nakukonvince na palipad na to. Pero kung palipad na, goods yun. Mga lodi, walang problema dun. Kasi kahit sino, lahat tayo panalo pag lumipad na eh. Nagkakaroon lang ako ng ibang option. 'Di ba? No? Ngayon, kung babagsak pa siya, kaya nga hindi ko muna nilabas yung camel kasi ang sa tingin ko medyo may ilalalim pa to, doon ko na ilalabas si Boy Camel para doon na siya umahon, mga lodi. Alam niyo naman may sumpa si Boy Camel pag nilalabas mo saka lumilipad eh. So hindi mo na natin ilalabas, baka lumipad eh. Ayan nakikita nyo, mga lodi. So mamaya try ko maghanap ng position dito, mga lods, no? It's either long or short, I don't know. Titignan natin yung market. Alam niyo naman, scalp lang tayo, kupit lang eh. Hindi sa atin importante yung long term na lilipad ba siya o bababa ba siya. Basta yung galaw, no? Yung galaw niya, dun lang tayo bumabase, mga lodi. Wala tayo dun sa long term na TA. Dito lang tayo, short term lang tayo. Dapat niya, hindi importante yung TA dito. Kasi titignan mo lang eh.
Parang nanguhula ka lang talaga dito. Kaya dapat meron kang stop loss tsaka lock profit dito. Kasi para ka talaga nagsusugal. Sugal talaga to. No, yung futures trading. So, ayan. So, grabe si Andrew Tate. No? Medyo tama siya doon. So, kung ini-expect nyo bottom na, nako, baka maiyak kayo pag hindi pa yan yung bottom. Bumaba pa, di ba? Laging handaan nyo dapat yung sarili nyo. Mahuta kayo, mga idol, no? O, tas eto, kung lahat, mga Lodi, medyo nagiging negative, mga idol. Kung lahat parang wala na, babagsak na, no? Yung XRP hindi eh. 500 million worth of XRP has transferred to fresh account by a Ripple leveled account today. It's not escrow and the account has no multi-sig. Surprise given the account value or any other account settings, mga Lodi. Alam nyo, nag-aano nga yung Ripple, di ba? Nag-raise sila para bumili ng crypto pero hindi galing sa escrow, mga Lodi. Ibig sabihin, once na ikaw nagbebenta ka ng XRP, binibili ng Ripple yon, mga Lodi, no? Ripple bumibili. Kasi kailangan nila makabili ng worth of 1 billion, no, na XRP. So ikaw, nasi-shake out ka, lahat ng binibenta mong XRP, binibili nila ngayon, mga Lodi, no? So ayan kung yung iba nagbebenta, BlackRock, Coinbase, Binance nagbebenta, Ripple ngayon, nag-a-acquire sila ng malaki, mga Lodi. Anong meron? Anong pwedeng mangyari pagka ganun? So ngayon, anong araw ba ngayon? Saturday, mga Lodi. Sa atin is October 18. So pero sa US, mamaya pa. Ay, hindi. Ano na pala? October 18 na rin sa kanila ngayon. Kaya lang madaling araw pa lang. 1:30 ng madaling araw sa kanila. So hintayin natin magtanghali sa kanila o maghapon, which is alas 12 ng gabi o madaling araw na sa atin mamaya. Mga idol, anong bang meron mo ngayon sa kanila? Ano ba, 18? Mga Lodi, ito yung sa Grayscale ETF, mga Lods. No? Umpisa na to. The SEC will approve Grayscale Spot ETF tomorrow. So mamayang madaling araw yan, mga Lodi, if ever. Grayscale, sunod dyan, 19. O, sunod-sunod na to. 18, 19, 20, mga Lodi. Canary Capital, 23 naman. Wisdom 3, 25. Franklin Templeton is 14. So, sabi, syempre, hindi nga maaprobahan yan, Jeblo, kasi nga, wala ngang government, sarado nga ang government. So, makikita natin, titignan natin, mga Lodi, no, na malalaman natin kung hindi ma-approve yan o ma-approve. Kasi, nung nakaraan, kahit shutdown yung government, nire-review pa rin ng SEC yung mga ETF. So, doon natin malalaman kung cancel ba o delay na naman ba o legit na mangyayari na yan. Ihandaan nyo na lang yung sarili nyo kasi syempre once na mangyari yan, magkakaroon ng epekto yan. Kaya lang, pag nangyari yan, na-aprobahan, gagalaw yung market, pero wala pang epekto sa XRP yun eh. Hintayin pa maging live yung trading nun. Mga Lodi, bibilang pa ng, hindi ko alam kung kailan nila aprobahan yun na ila-live na. No, ganun lang yun. Minsan kasi weeks, no? Minsan weeks, minsan months. So, pero ang doon, na-approve na. Ayun yung pinaka main news doon. Pag na-approve ka na, matik na yun, mga Lodi, gagamitin na yan. It's a matter of time na lang, hindi it's a matter of if. Di ba? So, ganun yan. Usually, sabi nga dito, mga Lodi, kapag napanghihinaan ka na, lagi namang ganyan. Di ba? Laging pag bumagsak, it's over na sa Bitcoin, saka lilipad. It's over na ulit kasi nagbagsak na, tama, wala ng Bitcoin, scam na, and then saka lilipad ulit. No, ganun lang ulit ng ganun yan. So sa ngayon, nararamdaman nyo na ba yung it's over sa ngayon, mga Lodi? Parang ganyan yan, no? It's over for Bitcoin. No? Every cycle, people say it's over, and every cycle, Bitcoin proves them wrong. Markets move in waves and emotions crash faster than prices. But conviction always climbs higher. The chart doesn't lie. Long-term beliefs win. Tama yan. Kung long-term ka, ako pumasok ako dito, mga idol, talagang minisyon ko na long-term. Bumase ako dun sa sinabi ni Warren Buffett, mga Lodi, na kung mag-i-invest ka, no, kailangan willing kang maghintay o i-hold siya ng 5 to 10 years. Kung hindi mo siya i-hold ng ganun o hindi mo kaya siyang i-hold ng ganun katagal, wag ka na mag-invest. No, ganun lang yung sinabi niya. So ako, nag-umpisa ako 2021. So pang 4 years ko na to kasi sakto nga isang cycle yun eh.
Yung sa akin eh. So kung hindi man ako mag-profit ngayon, mga lodi, siguro naman magpa-profit ako sa next cycle. So 5 to 10 years nga 'yun eh, mga lods, 'di ba? So habang naghihintay tayo ng ganun, syempre nagte-trade tayo. Dahil ito yung parang nagiging source of income natin, yung trading. Why crypto keep Tapos syempre hindi naman pantay yan eh, hindi naman sa loob ng 4 years o sabihin natin pa, hindi naman pantay lang yung itsura ng market. Sobrang volatile niyan. 'Di ba? So pwedeng pag lumipad, bumagsak ulit, pwedeng pag lumipad, take profit ka konti. Kung kaya kung gusto mo mag-take profit, pero wag mo i-take profit lahat. Ayun yung pinakaano doon eh. Kailangan may iwan ka para sa futures mo. 'Di ba? So, wag mo i-take profit lahat. And then, pagbagsak, kung kaya magbodega, bodega ka lang mga lodi. Sa tingin ko, ayun yung mga ganong diskarte yung mga nagpa-profit sa crypto. Hindi yung laging focus nila is futures trading. O kumbaga, laging focus nila short term lang. Pag bumagsak, out muna sila. Yung ganon, yung ganon. So, ganon yung sa akin mga lods no? So, sa ngayon, kung titignan nyo, babasahin nyo yung mga news, pupunta tayo sa mga balita dito, halos puro negative yung nangyayari sa kanila, mga lodi. Odds of falling below 100,000 this month rise 52%. So ibig sabihin sa poly market, mga lodi, lumalamang na yung percent, nababagsak pa si Bitcoin under 100k. 'Di ba? Isipin nyo, 52% tumaas na siya. Nung nakaraan, wala, onti lang siya 'di ba? Hindi na sila niniwala na mag-under 100k pa si Bitcoin. Pero ngayon, 52% na tumaas na mag-under 100k siya. Magkano na ba siya ngayon? 106. 'Di ba? 106 mga idol. So may chance pa talaga siya na abutin yung under $100,000. So wag kayo masyadong matuwa mamaya kasi mag-take profit kayo. Mga ayun yung pinaka gusto kong sabihin. Once na bumagsak na kasi mga lodi, halimbawa ayan. Kasi 'di ba nakaraan kahapon dito ako naka-position, 'di ba? Tinamaan yung lock profit ko dito banda. So hindi ko na na-gain yung mga umabot man dito. Pero kung ikaw yung naka-position dito, usually ang iniisip ko nun, pag naka-position ako dito, wala na, ito na yung bottom. Sasakay na ako hanggang dun sa moon. Hindi ko na yan i-take profit hanggang moon na yan. And then malalaman mo na lang na kukunin ka pa. Pak, di ba? Makamaliquidate ka pa. Yung panalo mo nawala, tapos yung puhunan mo natalo pa. Di ba? So, ang sa akin, mag-take profit kayo, mga idol, kasi sayang yung panalo di ba? Kumbaga panalo ka na, kaya lang naging greedy ka, kaya hindi mo tuloy nakuha yung panalo mo. So, wag mong isipin na ito na yung pinaka-bottom, 'di ba? Sabi nga ni Andrew Tate, there will always be a bottom. Ayun, ano ba yung sabi niya? Nakalimutan ko na. 'Di ba? So, pwede pang bumaba ng pumabayan, pwede pang maging worst, no, yung nangyayari. So, yun, mga idol, ang para makontra mo yung ganon, mga lodi, mag-lock profit ka at mag-stop loss ka. No, wag mong kalabanin yung wave. No, wag mong kalabanin ng emosyon mo yung wave ng kilos ng chart. 'Di ba? Kasi minsan pag tumaas ng ganito, ganito ganyan, kasi minsan kaya ka hindi nagla-lock profit kasi ini-expect mo lilipad na ng sobra. Hindi na bababa. Kaya ka naman di nag-i-stop loss kasi kumpiyansa ka dun sa position mo. Huwag kang maging kumpiyansa, mga idol, no? Lagi kang maging matalino ka, lagi kang magkaroon ng risk management. Ayun ang pinaka-importante. Risk management, mga idol, no? Kung magti-trade ka, tulad ko, nagti-trade tayo. Lagi akong meron stop loss, lock profit, mga idol. Nakikita nyo naman, sabi ko nga dapat dito 'Di ba? Isipin nyo, yun yung sinasabi kong 50% na aabutin pa rin pala talaga. No? Ay grabe, sakto yung sinabi ko. 'Di ba sabi ko 50%, tapos minsan ano ka pa, susungkitin pa yung 50% para hindi ka na masama sa pagtaas. No? Kung sakaling susundin ko yan, mga lodi, papakita ko sa inyo, tama yung gagawin ko sana dito. Tama pala kasi sinabi ko kasi nakadiin ako kaya nilampas ko sa 50% 'Di ba ito yung 50% niya, mga idol, no? Ayan, no. Sabi sa inyo importante yung 50% So 50% pwede ka na magbenta o bumili. Ayun nga yung sabi ni Boss Robo
good to buy, good to sell. Halimbawa, nakalong ka, mga idol, tapos bumaba sa 50%, isell mo na. Kasi baka abutin pa yan sa baba. Wala ka pang i-profit. 'Di ba? O kaya, pagdating mo ng 50%, nyari, bias mo long. Pag tumama sa 50% yan, pwede ka na mag-buy ng long kahit di na siya umabot dito sa pinaka-bottom. Good to buy na yan. O, 'di ba? Kung nag-buy ka diyan, boom, lipad. O, 'di ba? Profit. So, yung pag naka-position ka naman, ang sinasabi ko noon, para hindi ka tamaan, lagay mo sa 50%, which is ito yung 50%. Pero sinabi ko rin kahapon na minsan si market maker, ang ginagawa niya, susundutin ka niya bago siya lumipad ng ganun. Kasi alam niya na lahat kayo nakaposisyon sa 50%. Lahat ng mga trader, alam nila yan, nakaposisyon sila sa 50%. So, guguhitan kayo ngayon dyan ni market maker bago siya lumipad. Kaya kailangan, kung mag-dalak profit ka, baba mo ng konti para di ka abutan. Di ba sinabi ko yun? Mga Lodi, di ba? So, dito ko dapat ilalagay yan. So, kung ginawa ko yung kahapon, nasama pa ako sa paglipad. Kaya lang anong sabi ko, hindi pwede, nakadiin ako eh. So, ayoko pa matalo. So, dito ko nilagay yung aking lock profit. No? So, pagbaba, ayan na, tinamaan na agad ako. Dito pa nga lang yung point. Oh, nag-lock profit na. So, tinamaan yung lock profit natin. Pero ang dami, no? Ang dami sanang pwedeng tamaan ng mga pinagsasabi ko. Kaya lang, hindi ko ginagawa. Kasi nakadiin nga ako kahapon. Sabi ko, hindi ako pwede matalo. Birthday ako, wala pera. Sabi ko ganun. At least ngayon, sobrang risk management ko ngayon eh. Hindi ako masyado nagpapatalo ngayon, mga lods. So, nakadiin yung akin. No? Ang pinakadiin ko dyan, yung pag-position pa lang. Hindi ako pumuposition ngayon ng early position. Kasi pag nag-position ako ng early, puta, maguguluhan ako. Ang daming tatakbo sa isip ko niya kung paano ko susolusyonan yan. So, kailangan kung puposition ako, it's either sa tingin ko ay nag-top na siya. Kunyari, ito. Ayan. O, inabot niya na yan. Bawa, inabot niya to. Inabot niya yan ng ganyan, nataasan niya. So, kasi may guhit yan eh. Di ba, usually? Guguhitan natin. Uy, sakto ah. Sakto yung guhit dito ah. So, pag tinamaan ko yan, pwede ako mag-short dyan. Mag-short tayo. Hindi ako mag-short dito, sa gitna, sa ganito. Hindi. Mga Lodi, kailangan saktuhan yung short natin. Hindi tayo pwede magbasta-basta. Di ba? Ngayon, sa long naman, ganun din, mga Lods. No? Kung sakaling dito, abutan niya yan, pwede ako mag-long dyan, pero may stop loss na agad ako niyan, banda naman dito. Ayan, sa kanya naman ako mag-stop loss. No? Sa week niya naman. So, ganun. Kung hindi na ako makapaghintay kung hindi ako makapaghintay na umabot siya dito, kasi syempre gusto ko banda dito na ako sukatin natin yung half. Sige, para malaman natin. Ayan. Ito yung half niya ngayon, mga lods. So, kung maglulong ako, it's either dito sa position na to, mga idol, no? O medyo baba ng konti dyan. Kasi syempre ganun nga yan. Susundutin yan eh. Dyan ako maglulong. So ngayon, hindi mo ako mapapaposition ngayon. Kasi medyo malayo-layo pa yung mga target kong pwedeng posisyonan. Di ba? Hindi ako nagmamadali. Parang ganun. Kasi pag nagmadali ka, nag-early ka, nako, baka madali tayo dyan mga idol. No? So ayun. Grabe. Sana meron kayong mga nakuha ngayon sa ating news mga idol. No? Try ko mag-upload ulit mamayang gabi mga Lodi para basahin na inyong mga comment. No, pero try natin kasi may Sabado ngayon, ako, in demand ng alak ngayon. Ang dami na nga nag-chat eh. Pero susubukan natin, baka bago ako umalis, mga Lodi, makapag-update tayo mga Lods, no? Pero sana may natutunan kayo doon lalo na sa sinabi ni Andrew Tate na maraming tumatawa sa kanya eh. Na wala daw siyang alam ganito ganyan, no? Pero sige, tatry natin. Pero hindi naman ako naniniwala dun sa sinabi niya na abot tayo ng 26,000 mga Lodi, di ba? Hindi ako naniniwala diyan, syempre. Kaya nga sabi nito, Andrew Tate says Bitcoin going to 26k. That's like asking a boxer to explain bond yields. Kumbaga wala daw siyang alam si Andrew Tate, no? Crypto retail really out there trading based on celebrity quotes while liquidity data is screaming the opposite. Newsflash: markets don't care about opinions, they care about flows. The Fed drains RRP means Bitcoin stalls. Fed inject liquidity means Bitcoin rips, no? That's it.
Everything else is entertainment for people who can't read charts beyond memes. Oh, di raw siya marunong bumasa ng chart kasi mga idol. Kaya ganun. No? So, pero yung sinabi niya, may sense naman sa akin yun. Yung sinabi niya na yung mga pinagsasabi niya dito, no, na wag mong asahan na eto na yung bottom. Tas ito todo mo lahat kasi para isang bawi lang trade mo. Hindi ganun mga lods, no? Kailangan lagi ka pa rin may risk management. So ayun yung news natin ngayong hapon na mga idol. Sana enjoy niyo yung video natin. Meron kayong natutunan kung magte-trade kayo, mag-ingat lang kayo mga idol. Ganun lang lagi, no? So kita-kits tayo mamaya. Sana maraming salamat sa mga nanood mga idol. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At yan na, humahangos na si Boy WhatsApp. At What's up? I'm sorry that I'm late. So, peace! bilis